Lahat ng bagay, maliit o malaking bagay ito, pasalamatan natin ito sa Panginoon Diyos. Dear sister and Paula. Mag-share lang ako, excited ako magpasalamat. Hindi lahat tayo tayo pasalamat sa buhay. Pasalamat din tayo sa bad things. Una, ako papasalamat sa bad things. At sa bad things, may good things also. Una, i-share ko lang yung experience ko sa Holy Spirit Friday pa. Talagang na-felt ako ng Holy Spirit. But behind that, meron akong bad things na na-experience sa life. Pero ang sabi ko, God is willing to do all. Yes, amen. So ngayon, i-share ko lang yung experience ko sa Holy Spirit, bakit ako nagdagaan. Hindi ko tayo marunong akong mag-answer. Sabi nga sa Bible sa Psalm 147, kasi last Friday na-feel ko yung Holy Spirit, parang, ayaw ko kung na-feel ninyo, basta ako, naramdaman ko ang Holy Spirit nag-flow ako ng dito na. I don't know, but in the Holy Spirit flowing over in the midst of us, that my experience last Friday, ang Holy Spirit, dito lang siya, parang nakikinig lang siya, nakikita. That is true. Kasi sabi sa Bible, praise the Lord, how good is it? Sing to our God, how pleasant to praise Him. And then the verse 7, sing to the Lord with all thanksgiving, make music to our God on the sharp, on the harp. What's this? Ang pinaka-secret ko bakit nakaka-bless, thankful ako sa God na ginamit ni Lord kahit hindi ako makasali sa practice, merong nag-message sa akin sa FB, sa kakantahin, kaya nagpapag-pray ako ng pattern. Pero one thing na pinasalamatan ko sa God, kasi ang prayer ko, Lord, as a prayer ako, sabi nga ni Pastor, sometimes ang word ng enemy, i-injection na tayo. Kasi ako, tao lang tayo, may mga balakid ang enemy sa life natin. Sometimes, siya yung mga atla. Pero one thing na bless ako, kasi sabi ko, Lord, dadance ako, hindi lamang marunong ko mag-dance. Gusto ko na mag-dance ako na may message kang ikabot sa bawat isa. And praise God, may lumapit sa akin, she's not crying for whatsoever. She cried for the touch of the Holy Spirit through the interpretations of my dance. So glory to God about it. I give all glory to God. Really, kung ako lang at 44 years old, it's hard to dance before the Lord. Kasi lahat nakakita sa'yo. Pero thankful ako kay God kasi kinonfirm niya sa kapatid niya. Na naramdaman niya yung process ng Holy Spirit, ang message ng Holy Spirit, kung paano ko i-pray. So kasi dito ako wala akong pakialam. I dance before the Lord, I'm not dancing before you. I dance before the Lord, but even kabigatan meron din ako. Kasi bakit? Because of my bad things. What is the bad thing? Remember last time nag-testify ako, thank God. Kasi nung nagpaalam ako ng regular day off, dinil ko yung sahod ko na bawasan. Sabi nila hindi mabawas. Nung dumating ang sahod, ginawasan ako ng 300, 400 na sinabi ko, ibawas ko 300 lang. So, that is bad thing for me. Kung papasin mo yung enemy, magagaling sa physical eh. Kasi parang, nag-testify na ako. Din after all, diba? Emotionally, talagang nagagalit ka. Pero what is really good things na tumating kahit inasip ko, I dance the Lord, like this, like that. Even there is burden in my heart. Ang sabi ko, Lord, hindi ko ako nagdadance para sa mga tao. Nagdadance ako para sa iyo. And I carry the message of the song. So, thank you sa impression na yun. Saan lumapit sa akin. And second, the good thing is, my bad things, my good things. Sabi kaya, ay, sinilig ako. The good thing is, 300 na bawat sa akin, itong blessing na signs and wonder na binigay ni God sa akin. 7 times more
si thankful na blessings na ibinigay ka sa akin. Alam ni Mami Dizzy, I shared kay Mami Dizzy, and praise God about it. So Lord, 300 dirham na bawa sa akin, pero pag dumating itong blessing na to, more than enough dahil mag-serve na lang ako kay dahil, ay, hindi naman ibig sabihin mag-serve ka sa Lord because we don't know anong plano ni Lord. Pero, thankful ako kasi ito ka pinag-pray yun. Wala ka yun. Wala ka diba sa life ko, nagtrabaho ako, hindi ko mag-bless ang parents ko. Kasi my understanding is that, nagpaaral ako ng kapatid, hindi responsible mag-parents, baka thankful na pinagod. Pero alam niyo pala kapatid, kapag i-bless natin ang parents natin, through the world, there's a blessing. So, blinish ko ang parents ko through my surprise para sa kanila. Kasi kung sasabihin mo mag-agad sila doon. So, sinurprise ang parents ko. Sabi ko, Lord, di ba dapat nung nag-ano ko sa'yo, blessing is coming. But nabawasan, di ba? Pero God is really good. May nag-promise sa akin a surprise for me. I'm so excited. I'm sorry about all of these things. 3 dirham na wala sa akin. But multi blessings come into my life. This is New Year. Pinag-pray ko ito, pero wala naman natin ang confirmation, pero meron na siyang word. I thank God, gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga niya, kung may good things, may bad things din, na mga nangyayari po sa buhay natin. So, yung bad things, yung ako, parang magmula nung sinabi ko na hindi na ako magre-renew sa kanya, nag-iba na siya yung ugali niya. Tapos palagi na siyang galit. Mas madalas na galit siya kesa sa hindi. Pero, ang sinasabi ng devil, sagutin mo siya. Total, hindi ka naman under sa kanya. Yan yung pinapasok ng devil sa isip ko. Pero ang sabi ng Holy Spirit, teka muna, ano yung tinuturo mo sa church? Huwag sasagot. Huwag sasagot. So, yun po yung nagmamanifest kasi po, yun yung mas pinahalagahan ko, yung kailangan alam natin i-distinguish yung boses ng demon, palaging I. I can do this, hindi naman ako, palaging I, fleshly I, palaging iisipin I. But sa Holy Spirit, no, you cannot do that. Yan yung tinuturo mo, gawin mo yan. Yan yung bad things. So, yung good things naman, yung kapatid ko na pinag-pray ko, yung sinasabi ko sa inyo, nandun na po siya sa Riyadh. Nagdadrive na siya ng trailer. So, praise God po, talagang binago na po siya ng Panginoon. At yung lumalabas na po sa bibig niya, talagang sabi ko, anong na-feel mo nung pinag-pray kita? Kasi po sabi nung doktor sa kanya, nung before, talagang dinirelay siya ng devil na, hindi, may sakit ka, hindi ka worthy ng trabaho. Tapos dinirelay siya, nung nagpa-x-ray siya, may spot daw siya dun sa kanyang baga. So, na-delay yung kanyang pag-alis. Sabi ko, teka muna, magpapray tayong dalawa, maniwala ka. Kaya kailangan natin dito, maniwala ka kay Lord Jesus, sabi ko ganyan. So, I prayed, sabi ko ganyan, sabi ko, in the name of the Lord Jesus, iyang sakit mo na yan, aalis yan. You have to believe, and it will happen. Tapos nung nag-medical na po siya, wala na pong spot, ay nakaalis na po siya, nandun na siya sa Riyadh. So praise God. At ang lumalabas, sabi ko, sino ang nagligtas sa'yo? Sabi niya, sino pa kundi ang korderong pinatay? Sabi ko, praise God. Alam na niya to. So, ito po yung word of the Lord para binigay po ng Lord sa akin para ibigay sa inyo. James, Philippians 4:13. I can do all things through Him that strengthens me. Sino yung nag-strength sa inyo? Si Jesus. Yan po yung the whole of the message for today. Thank you. To God be all the glory.
Bago na, happy birthday, Brother Danny. Ano pa? Ano pa yung Dalawa na. Sorry po, balik sa kanila. Kasama niyo rin, Brother Ginny, ginabi na po kayo. Praise the Lord, ito po yung pangalawang pagkakataon na pagkayo po, pag-testify sa inyo lahat. Alam ko po na marami nang nakakaalam, mga kapatiran na nag-pray sa talagang nakikipagsuntukan ako sa kalaban. Hanggang sumating talaga na hindi ko kaya. Talagang na-down ako na talagang wala akong laban para labanan yon. Na sabi ko, Panginoon, bahala ka na, ikaw nang bahala. Na lahat ng mga pinagdaanan ko talagang binanatan ako sa financial, binanatan niya ako sa material, binanatan niya ako sa lahat ng bagay, kinaya ko yon. Pero yung talagang hindi ko by the grace of God na kayanan ko yon. Hanggang mahirap pala yung puso mo, yung isip mo, at saka yung katawan mo ay iba-iba ang gusto. Gusto ng katawan ko, ayaw ng spirit ko. Yung bang kinakalaban ko yung sarili ko. Hanggang dumating na yung ito ang gusto ko. Pero ang konsensya ko, no, hindi dapat. Kasalanan yan. Dumating sa hindi na ako nakakatulog, hindi na ako nakakakain. May mga, sa others, may mga nakakakita sa akin na naglalakad na lang ako parang tulala. Hindi ko alam kung anong gusto ko dahil iniwan ko yung parang inisyapere ko yung will of God sa buhay ko. Ito yung gusto ko, ito naman ako. Bigyan ko ng sarili itong gusto ko hanggang sa hindi ko na kinaya na doon pa rin yung hindi mo kaya. Hanggang, Lord, bahala ka na sa buhay ko. Bahala ka na sa akin. Your will and not my will be done in my life. Sabi ko gano'n hanggang sa nag-share ko sa mga kapatid dito. Yung talagang dinadala ko. Hanggang sa isang araw na talagang nanalangin ako, lumuhod ako sa Panginoon. Hindi ko kaya, Panginoon. Ikaw ang bahala sa akin. Talagang kung alam niyo yung pinagdadanan ko, napakahirap. Talagang kahiyahiyang i-share, kahiyahiyang pagkwentuhan, pero hindi. Sa Panginoon, sinabi ko yung lahat. Sinabi ko yun sa Kanya. Praise the Lord. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Kasama ko ang asawa ko dito. Remember ko yun, kung na-remember nyo noon, na may isang tao rin akong isinama noon na yung tumboy na yon. Asawa ko, ako at ang tumboy. Yes, honestly, yun talaga yung talagang bahala ka na Panginoon, hindi ito dapat. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. Alam ng asawa ko anong nangyayari sa akin at sa kakatomboy na yun. Hindi ko pa nahihiya. Kasi noon nga, just because of my AWO sinners, but the grace and obedience of God, naging righteous na tayo because of the accepting and believing that Jesus Christ. Lord, maraming salamat po sa mga panalangin nyo. Maraming salamat sa mga kapatid. Maraming salamat. Kaya, hindi ganoon kung ano man yung mga pinagdadaanan natin financially, materially, emotionally. Walang malaki sa Panginoon. Marami na natin, tatapakan lang natin. Di po ba? Kaya, give me G! Give me! Amen! Give me you! Amen! What's the word? Jesus! The King of Kings? The Lord of Lords! Amen! Praise the Lord! At away, nararong pa ka. Huwag na? Gusto ko lang magpasalamat kay Lord kasi iningatan ang pagbiyahe namin pabalik dito. Kahit delay kami ng 30 minutes, nandoon yung kaba ko sa loob ng eroplano kasi siyempre sa nangyayari ngayon, yung eroplano na namin ng ano. So, dasal lang ako tapos yung siguro binalik ako dito ni Lord kasi hindi, kasi yung ako, kasi yung babae na disgrasya siya, hindi siya makapag-drive. So, dapat pumas kami doon. So, hindi siya makapag-drive.
life. Kaya pinalit na lang kami ng amo kong lalaki dito. Yan lang po. Thank you Lord lang po. Kasi okay naman po ako. Dito na talaga. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Palakpakan po muna natin ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil lahat po ng inyong panalangin at nanalangin sa akin ay tinugon na po ng Panginoon. Meron na po akong visa, ang panibisa. Siguro po, makakaumpisa na ako ng trabaho sa susunod na linggo. So, no, yung punta ko ng case, bago po ako umalis, nag-pray po ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng isang Kristiyano na makakasama doon para makapag-share din ng Word of God. Pagdating ko po roon, nung maayos namin yung sa kwarto, nagpunta po kami sa kabilang hotel. At namit ko po agad doon, may isang pastor po akong namit. So, hindi po attended, at pastor po talaga yung Tapos invite po niya ako nung gabi yun, meron palang gawain. Sabi ko, sige po pastor, attend ako. So, nung makita ko po nung gabi, napakarami po na mananampalataya doon. Siyempre, nasiyahan din po ako dahil nakita ko po yung ibang kababayan natin na nagpupuri din sa Panginoon. Kaya lamang po ang masakit, marami pa rin kababayan tayo doon na hindi lumalapit sa Panginoon. So, ipag-pray din po natin sila na sana kahit na andun sila, ay tumanggap din sila sa Panginoon. At nagpapasalamat po ako dahil binigay na ng Panginoon yung aking hinihintay na visa. Pero nung naandun po ako, hindi ako tumawag sa HR namin, kundi minsan lang. Yung 17 days ko po doon, isang araw lang ako tumawag. Dahil sabi po niya, kapag nai-release yung visa mo, papadala ko agad. Yun po yung nag-ano sa akin, kaya hindi po ako nalungkot doon dahil may gawain po tayo doon. Napakarami pong mga kapatid natin ang naandoon. At yun nga po, buong puso po ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung panalangin ko po ay tinugon niya. Hindi lamang po attender yung nakasama ko doon, kundi 3 pastor po yung nakilala ko doon. 3. Isa lang ang hinihingi ko na, hindi pastor. Pero yung namit ko po roon, talagang 3 pastor. At ginamit din po ako doon ng Panginoon kahit sa mga AC, sa prayer, ito na po. So, salamat po sa Panginoon dahil napakabuti po niya sa atin at napakarami pong ginagawa ang Panginoon sa ating buhay. Okay na. Magpapasalamat lang po ako dahil Wala, hindi bukas. malakas ang pagbubuhin ko. Magpapasalamat po dahil andito po ako matibate na nakarating at nakabalik po sa inyo. Sa kabila po ng meron pong pag-uwi ko ay may good thing, that's party. Pagdating ko pa lang po, sa hospital na yung hipag ko. Ako po hindi na pagpantay ko sa hospital. Nupirahan po yung tinanggal yung mattress na napakalaki na po. Pero, thank you po. Pero sa awa po ng Diyos, ang operasyon po ay successful. And then, sa kalawa na naman ang mother ko, dahil po yung before ko napakagaling manigarilyo. Yun, inani niya na ako rin po yung nagtakbo sa ospital. Halos, parang mamamatay na po siya, pero pinag-pray ko na lang na kung tutugtugan niyo po ang buhay ng
nanay ko. Kayo na po bahala kung kukunin niyo. Ano, kasi mag-isa lang ako sa ambulance na hilot ng hilot sa noon talagang puti na po siya. Tinitirik-tirik na po ang mata niya. Sinaspray ko na lang kasi alasin po kami pera. Hindi ko po madala sa talagang hospital na maayos. So, tawa po ng Diyos, yung natugtungan po ang buhay ng nanay ko, at na-forward ko po sa kapatid ko na siya muna mag-aalaga. Maayos na po siya ngayon. Amen! Nalaman ko talaga ako Ilapit mo. Mapapalo po nating magkakapatid dahil meron tayong tagapagtanggol sama. Ito yung aming Panginoon na si Yeso Cristo. Amen. Sisir ko rin po sa inyo, matagal na itong nangyari tungkol sa buhay ko. Sino na po ba sa inyo nakakita ng impyerno at ng sinasabing langit? Ako po, patuto ko sa inyo na nakita ko na ang langit at ang impyerno. Isang talentay ko rin po sa inyo kung paano ito nangyari. Noon po, ang edad ko siguro noon, na mga 10, 11, gano'n. Ganon. Ayan. Ganito po ang nangyari sa buhay ko. Noon po, ako tinatanggihan ako ng mga ospital sa aming probinsya, ito sa Bataan, na wala silang magawang paraan na sinabi nila, wala nang pag-asa yung anak mo, patay na yan. Kaya kinailangan na lang ng tatay ko na papirmahin yung mga doktor na yun na inilipat ako sa Maynila, San Lazaro Hospital. Kaya pinirma yung mga doktor na pag tatay ko na wala na silang pananagutan kung ano man nangyari sa akin. Dinala nila ako sa San Lazaro Hospital, subalit nung ako yung sa San Lazaro na patay na ako. Patay na yung katawan lupa ko. Kaya pinamalitan na ng tatay ko na sa aking mga mag-anak na patay na raw ako. Kaya tinapon na ako, dinala na ako sa morgue. Tapon na ng mga patay. Kaya yung tatay ko, yung mga balsamador, gusto na akong balsamuhin, pero yung tatay ko ayaw yung ikabalsamo. Dahil buhay pa raw ako. Ngayon, ganito ang nangyari. Kita ko yung spirit ko kung paano siyang humihiwalay sa katawan ko, humihiwalay. Tapos nung pagtayo niyang ganyan, umarap siya. Ngayon, nag-aantay na sa akin yung takasundo ko. Ito, pinalawit niya yung katawan ko, tinakay siya. Nakakayagay niya na ako. Saan na kami nagpupunta, lakad ng lakad. Layo ng lakad namin. Hanggang sa narating namin ang sinasabing langit. Ngayon, nung makita namin yung langit, nakita ko doon yung mga tao na ang sasaya nila, yung sinasabing edit. At ang sinasabing impyerno naman, nandiyan naman sa pagkatabilan sila. Malalim na bukas yun. Ngayon, nung nagturon ako, pinagmamasdan ko, pala ako ang mangyayari sa mga tao. Ng mga kasalanan pala ako nandun, at yung mabubuti nandun. Ngayon, itong ginawa ng takasundo sa akin, ang sabi, mahal na hari, nandito na po si Pilisardo tapusin. Ngayon, totoo yun. Ngayon, ganito. Meron siyang aklat na malaki. Bukas siya, bukas. Ang sabi niya, wala pa rito yan si Pilisardo tapusin. Ibaba mo ulit sa lupa yan. Sabi niya, totoo yun. Ngayon, may balik-ulit sa sinasabing yung butas na malalim, yung nakakita na pa kayo ng palaka. Na pagka ikinagay sa timba na maraming tubig, wala siyang ginagawa kundi sundagan. Parang nagmamakawa na gustong umakon. Ganun din ang mangyayari sa mga taong makasalanan. Doon ihuhulog sa kwan na yun na wala nang pag-asa na makahon pa. Na doon na talagang naghihirap, wala nang talagang pag-asa pang paano makakahon doon. At yung gumagawa naman ng mga uputi, nandun din sila. Napakasasaya nila, mga nakaputi sila ng damit, puting-puti sila, kasaya nila.
Ngayon naman, may balik uli kung paano kung muling bumalik sa aking katawan lupa. At kung ano yung sinabi ng Panginoon na wala pa rito sa listahan niya, ibaba mo kong bilis. Isang kisat mata, nakita ko doon yung katawan lupa ko, yung tatay ko. Nakikita ko yung bibig ko, binubukan niya ng kutsara. Binubukan niya. Tapos yung meron siyang damit, nung may bukan niya, pinasok niya yung damit na nakaparong sa kanya niya, sinaktakan niya yung sa mga bibig ko. Tapos ginawa, hinila niya, minako siya plema, hinila-hila niya ang haba. Tapos nakita niya, huminga ako. Tapos yung spirit ko, kitang-kita ko rin siya kung paano Pumasok. pumasok ulit. Kaya napakabuti ng Panginoon, ang pag-ibig niya talagang hindi niya ako pinahintulutan na ang katawan lupa ko mamatay. Ibinalik niya uli ako sa katawan lupa ko upang ipaalam ko sa inyo na totoo ang sinasabing langit at ang sinasabing impyerno. Kaya magpasalamat tayo talaga dahil ang pag-ibig ay kailang pamuhay natin sa ating mga puso. Ipamuhay natin ito ng naayos sa kalooban ng ating Panginoon na si Jesucristo. Amen. Meron pa dyan. Tungtungan ko lang po sinabi niya. Totoo po yan mga kapatid. Basahin niyo po yan sa Luke 16. Kung naaalala niyo yung si Lazaro at yung mayaman. Yun po yan. Totoo po yan. Praise God.